Rule number 7 of the RA 11917, Standard Qualifications and Documentary Requirements. Rule 7, Standard Qualifications and Documentary Requirements to be a licensed security personnel. Sa Section 16, Standard Qualifications of an LESP or License to Exercise Security Profession applicant and documentary requirements for new LESP application. Okay, so ito po ay yung sa mga bagong LESP application. Okay, so mamaya tatalakay natin yung sa mga renewal naman. Okay, so dito focus muna tayo dito sa mga bagong applicants na gustong maging security personnel. Okay, so no applicant shall be granted LESP unless he or she possesses the standard qualifications and able to submit the following documentary requirements which must be valid, authentic, and complete. So malinaw dito valid, authentic, and complete. Ibig sabihin po nito, dapat ay updated yung ating mga requirements. Okay? Valid. Authentic, ibig sabihin, dapat ay legal or tunay. No, authentic siya, tunay. So hindi po pwede po mga peke. Kung kayo po ay graduate ng University of Rep, hindi niyo po pwedeng gamitin yung diploma na yan. Okay? So bawal po ang peking mga requirements. So dapat po authentic po yan. Okay? And of course, kailangan kompleto. Okay? So kapag valid, authentic, and complete ang mga requirements ninyo, itong mga nakalista dito sa baba, ay pwede na po kayong mag-apply para sa mga bagong applicants ng LESP. Okay? So dito muna tayo sa qualifications. Number 1, legal age. So ano ba ang legal age? So mga nagtatanong dyan, kapag 18 years old ba or graduate ba ng senior high school, pwede na po bang maging isang security personnel? So, sabi ko dito, ayon po dito, dapat ay legal age. So, ang legal age po dito sa Pilipinas is 18 years old. Okay? So, wala pong sinabi dito kung hanggang ilang taon. Basta ang sabi is dapat ikaw ay legal age. So, sa Pilipinas, ang legal age natin is 18 years old. So, kapag ka 18 years old ka na, pwede ka nang maging isang security personnel. Okay? So, number 2, Filipino citizen. So, kapag Filipino citizen ka, Pilipino ka, pwede kang maging security personnel or pwede kang mag-apply ng LESP or License to Exercise Security Profession. Okay, so number 3, physically and mentally fit. Ayan, so kaya meron po tayong tinatawag na neuro, drug test, and medical examination. Okay po, para po malaman kung tayo po ay physically and mentally fit para maging isang security practitioner. Okay? So, number 4, good moral character. So, wala kang kaso o hindi ka na-involved sa kaso, wala ka nakapending na kaso, so you have a good record, wala kang derogatory record, you have a good moral character. Okay? So, hindi ka rin i-issuean ng barangay kung ikaw ay pasaway dun sa barangay nyo, siyempre hindi ka i-issuean ng barangay nyo ng barangay clearance. So, dapat you have a good moral character. Okay? Number 5, must not have been convicted of a crime or offense involving moral turpitude. Ayan, di ba? Kakasabi ko lang. So, medyo related itong number 4 and number 5 na to. Okay? So, number 6 is must have completed the necessary pre-licensing training program. So, yung PLTP, no, na tinatawag. So, kapag ikaw ay nag-apply bilang isang security practitioner, so merong mga corresponding trainings po. So kapag security guard ang ina-applyan mo, may corresponding training yan. Pagka security officer naman, ganun din. Security manager or security director or consultant, meron din yan. Okay? So kapag K9 handler ka naman, may training din yan. No?
So ngayon po ay meron ng iba't ibang training para sa iba't ibang uri or category ng license na gusto mo. Okay? So tungo naman tayo sa documentary requirements. So number 1, birth certificate issued by the Philippine Statistics Authority. So ito po ang tinatawag na authenticated birth certificate. Okay? So galing po sa Philippine Statistics Authority or PSA. Okay? So birth certificate po ito ha. Birth certificate mo, hindi birth certificate ng kapatid mo. Okay? Kung ikaw ay minor pa lang, dito malalaman kung ikaw ay pwede nang maging isang pwede ka na mag-apply ng LESP. Okay? So pag minor ka, siyempre hindi ka pa pwede, makikita dito 'yon. Okay? Number 2, medical certificate. So dapat ikaw ay fit to work. So dapat merong nakasaad doon sa medical certificate mo na ikaw ay fit to work. Okay? Na ikaw ay puwedeng magtrabaho 'pag medyo meron kang malalang sakit, so mahihirapan kang makakuha ng fit to work para kayo po ay payagan na makakuha ng lisensya. Okay? Number 4 is drug test result. Dapat negative siya. 'Pag nag-positive 'yan, may problema ka. Hindi ka pupuwedeng mag-apply sa ng LESP o ng License to Exercise Security Profession. So dapat ikaw ay malinis, 'no? Ito ay itong drug test result dapat ay manggaling sa DOH accredited drug testing laboratory. So hindi ka pupuwedeng magpa-drug test sa kung saan-saan lang. So dapat sa DOH accredited laboratory or the PNP forensic group, right? Ayan. So number 5, national police clearance. Dating nakasanayan natin na PNP clearance, so hindi na po acceptable 'yon. So ang bago na po ngayon or na mas malawak yung database nila is yung national police clearance. Okay, so dapat po national police clearance na ang kukunin natin. So kung bakit po, dahil hindi na po ni-require na kumuha pa tayo ng NBI clearance or yung National Bureau of Investigation clearance, 'no, dahil po yung database naman po ng PNP is sapat na upang malaman kung ikaw po ay merong derogatory record. So number 6, last but not the least, the certificate of completion for PLTP. Okay, so yung tinatawag natin na pre-licensing training program. So dapat kung ikaw ay mag-a-apply ng LESP, dapat ay mag-undergo ka ng PLTP. So kahit kumpleto ka ng mga requirements na ito ng mga nasa taas, mga clearances, mga exams, 'no? Kung wala ka namang actual training or certificate galing sa private security training agency na ikaw ay nag-undergo ng PLTP, hindi ka pupuwedeng makakuha ng security license. So, 'pag may question, puwede po kayong mag-comment, 'no, ng inyong pong mga questions para po masagot natin regarding po dito sa rule number 7. Okay po?